Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dr. Darby Santiago mula sa Health Alliance for Democracy. Isa rin po akong consultant mula sa Philippine General Hospital at saka sa Baguio General Hospital. Yung karanasan po namin sa sektor ng publiko, pakalusugan, ay sa pagkibari ko walang pagbabago mula noong panahon ni Arroyo. Kung maalala ninyo, napakataas ng moral ng tao nung mainuklok si Nick Pinoy sa natungkulan niya bilang presidente. Ngunit mabilis din nawala, naglaho yun sapagkat nakikita ng mga tao, naranasan natin na walang aktwal na pagbabagong nangyayari. Puro press release, corruption, yung pala meron din palang tidak, hindi naman nagkakotoo yung anti-corruption campaign niya. Tapos, ang hiling na sa namin mula sa mga kadoktoran, sa mga pampublikong hospital, ay yung madagdagan ng mga serbisyo namin at pinatunayan ng ating mga pasyente dito na magpahanggang ngayon ay may malaking kakulangan sa mga gamot, no? Sa mga hospital at yung mga kagamitan. Ngayon, ang bagamat nagtumaas ang budget ng DOH, hindi naramdaman ng tao yung pag-translate nun sa mas magandang serbisyo para sa kanila. Hindi nakapagtataka na lumalala ang sitwasyon ng pakalusugan ng ating mamamayan, no? Sapagkat naririyan pa rin ang gutom, na ang kahirapan, ang kawalan ng bahay ng mga tao, no? Maghapon kang kumakayod, yung kinikita mo ay hindi pa sapat para sa pagkain mo, para makakuha ng lakas para sa kinabukasan mong pagtatrabaho ulit. Malaking palagi ko yung isa yun sa napakalaking salik para iparesign na natin talaga kung si Pinoy sapagkat kita-kita natin na wala siyang ginagawa para magbago ang ating ang sitwasyon natin yun. Yung bukod pa dyan, yung sitwasyon ng ating karamihan ng ating mamamayan kasi ay yung mga magsasaka sa kalayunan na hindi natin nakikita dito masyado sa Maynila. Pero dahil ako ay nasa rural nagpa-practice sa Baguio, no? Nakikita ko po yung sitwasyon ng mga magsasaka. Hindi po nagbago mula po ng panahon ni Arroyo hanggang ngayon. Hindi po yung pabugso-bugso, yung kanilang pagkonsulta, yung kung kailangan silang operahan ay nakasalalay, kung kailangan silang mag-aani. No? Hindi yung pag kailangan operahan, maoperahan ka ng libre sa ospital na ito. Napakahirap nung gano'ng sitwasyon. At hindi yun napalitan. Walang pagbabagong nangyari. Kung kaya kita-kita naman, ito yung nakikita natin, sa aking palagay po ay wala nang karapatan si Pinoy na mamahala sa atin. Sapat na yung panahon na ibinigay natin sa kanya para ipakita na may tunay siyang pagnanasa na baguhay ng ating buhay, ang buhay ng lalo na yung mga mahihirap nating kababayan. Hindi na natin siya dapat patagayin pa sa pwestong yan. Dapat na siya mag-resign. Kung meron pa siyang natitirang hiya at delikadesa, mag-resign na siya. Kung hindi, wag na niya hintayin na patalsigin pa siya ng taong bayan sa sobrang galit. Yun lamang po magandang umaga sa atin.